Makatao. Ganito isinilarawan ni Pangulong Duterte ang pinirmahan niyang 2017 national budget na malaki raw ang alokasyon para sa mga serbisyong panlipunan. Samantala sa isang pagtitipon sa Pampanga, sinabi ng presidente na panahon na para luwagan ang kapangyarihan ng Pangulong magdeklara ng martial law na nilimitahan matapos ang EDSA People Power. May report si June Veneracion. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 3.35 trillion pesos na 2017 national budget. Ayon sa Pangulo, makatao umano ang unang budget na binuo sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil malaki ang inilaan para sa mga serbisyong panlipunan. 544.1 billion pesos ang inilaan para sa Department of Education. 58.72 billion pesos naman para sa State Universities and Colleges o SUCs. At 18.7 billion para sa Commission on Higher Education, kasama ng 8 billion para sa libreng tuition sa SUCs. 96.3 billion pesos naman ang inilaan para sa Department of Health at 53.22 billion pesos para sa PhilHealth. Wala na raw sisingilin sa pagpapagamot ng mahihirap na pasyente sa mga pampublikong ospital. 2 billion pesos naman ang inilaan para sa libreng irigasyon para sa mga magsasaka. 137.2 billion pesos ang inilaan para sa Department of National Defense. 148 billion pesos para sa Department of Interior and Local Government, kasama rito ang para sa programa kontra droga. Sa pagtitipon naman ng mga kababaihan sa Pampanga na dinaluhan din ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, sinabi ni Pangulong Duterte na napapanahon ng luwagan ang kapangyarihan ng Pangulong magdeklara ng martial law. Kung magdeklara ako ng martial law at may invasion ngayon o gera, I cannot proceed on and on. Lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. E ngayon, ang problema niyan, kung findings ng Supreme Court at yung findings ng Congress magkalaban, hindi alam ng pulis kung saan siya magbigti. Pati yung mga presidente kung saan siya magdaib. Ang kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara ng martial law nilimitahan ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution na nagpabagsak sa diktadoryang Marcos. Ngayon, kailangan ng may basbas ng Kongreso ang Martial Law Declaration. Kailangan din itong i-review ng Korte Suprema. Bumuelta rin ng Pangulo sa pahayag ng United Nations High Commissioner for Human Rights na maituturing na murder ang kanyang inakong pagpatay sa ilang kriminal sa Davao City nung mayor pa siya. This guy is either a joker or medyo sira ang ulo. There is no crime in my country which says I cannot threaten criminal. Binira rin ng Pangulo ang iba pang mga taga-United Nations na bumabatiko sa kanyang kampanya kontra droga. Kami ang may contribution sa United Nations, kung hindi bakit at ako ang nagbabayad sa sweldo mo. You do not talk to me like that, you son of a... Binatikos naman ni Pangulong Duterte ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na hindi raw nagbibigay ng kumpletong ulat sa NBI tungkol sa bank account ng mga drug lord. I'm going to charge all of you there, criminally. I'll count 1 to 3, and if you don't resign, I will treat you as a drug addict. You guys there are all corrupt. Bantay kayo sa akin. I will bring you down. Bukod sa pagsugpo sa kalakalan ng illegal na droga, inutos din ng Pangulo ang pagsugpo sa online gambling sa bansa. Una na niyang inutos na arestuhin ang Chinese gambling tycoon na si Jack Lam matapos ang raid ng mga otoridad sa kanyang operasyon kung saan mahigit 1,000 undocumented Chinese ang naaresto. I am ordering the closure of all online gaming. Lahat. Walang silbi to. Ang gambling dito, taxable. But they are accepting bets outside of the country, which is not shown in whatever contrivance or gadget or computer. Malinis yun. So walang taxes yun. June Veneracion, GMA News.